iba-iba yung way kung paano nila sirain. Dahil sa kanilang ignorance, dahil sa kanilang ego, na sinasabi, magulang ako ang masusunod, anak mo ako, responsibility mo ako. So, dahil doon, nagkakaroon ng conflict. Hindi nagkaintindihan. Kasi, hindi nila alam kung alin yung tama at mali. So, walang kasiguraduhan kung sino ang tama at mali. Parehong may posibilidad na manatili o piliin na mag-grow o manatili sa pagiging ignorante. Diba? Yung mga taong mataas ang pride, mataas ang ego, mga ignorante yan. Kaya mag-ingat ka. Dapat open-minded tayo at willing tayo umamin sa mga pagkakamali. So, ignorance nga ba ito? Oo, kadalasan, ignorance talaga. Yung hindi marunong mag-self-reflect, hindi lahat marunong umamin ng kanilang pagkakamali. Hindi lahat willing makinig sa sariling anak. Dahil sinasabi nila na matanda na sila. Sila ang magulang. Kaya dapat sila pakinggan. Dapat sila ang respetuhin. Pero hindi nila alam na mali pala sila. At hindi lahat ng anak ay willing makinig sa kanilang magulang. Iniisip nila, anak sila. Dapat intindihin sila. Iniisip nila na dahil anak ay responsibility rin sila. Pero hindi nila iniisip na matanda na sila. Nasa tamang edad na. Pero pinipilit nila na dapat sila yung intindihin. Kasi nga, dahil sa pride, ang ignorance ay hindi lang kakulangan ng knowledge. Ito rin ay kakulangan ng humility at willingness to change. So yun na nga. Kapag ignorante tayo at close-minded, nawawala yung pagiging humility. Nawawala yung respeto. Nawawala yung pagiging makatao. Kasi nananatili doon sa stage na ako yung magulang. Dapat ako ang intindihin. Mas alam ko. Ako yung anak. Responsibility ako. Dapat ako intindihin kasi ako ang anak. Ako ang may karapatan. So, yung ganung mga senaryo, ignorance iyon. Kaya, doon na pumapasok yung pagiging walang respeto. Kasi, kahit natama yung sa kabilang side, sinasabi naman ng sa kabilang side na mali. So, nandoon na yung senaryo na sinasabi na walang respeto. Kaya dapat matanda man tayo o anak, dapat willing tayo makinig at willing magbago.